Salamat din ko ay no sa matahong nga kalantahon. Inakalantahon ako naman. Nauhon baga ako ng kung sa mga Fusion. The longer I serve, no? So, kabalo pa ko ng makanta, pero hindi kayo makanta. Saan sa may tools ko ako, amo na ako pwede na kanta, inasulo na. Pero subong wala na kay makanta ko tayo kaya kay kaubo ko. So, kasi hindi matapos pala. Sili nga adlaw, gawa nga itong galing programa o kung atong yung celebration, no? Ang pastor appreciation kag ang birthday, no? Celebration program, birthday celebration sa mga kauturan sa Ginoo. Iduha. No? So, nagapanumdum ako, ay wala ko ba yung invite speaker? Dapat ng may appreciation Sunday, may invite na speaker. Kay siyempre kung pastor appreciation karon alam ko i-appreciate ako ko galing mo mahuya ka man karon no. So siling ko hindi ko maghambal about pastor appreciation kundi ay hambal ko about sa mga birthday celebrant no. Kaya umagyapon pero duha nga doon na programa siya nga daw. Kaya hindi ko maglawig number 1 nagaubo ako. Ikaduha, may harap pa tayo na ang Baptist Kilman, may prepara ng programa sa Pastor Appreciation. O, may harap sila na naaman. Tapos, sa birthday, celebrant na tapos na pangagiyuhan na sila. Pero may ginaman sila na kuno, hindi ka mo paulit tapos ang isang simba, kaya may ice cream dito sa pihak, no? Makaon ng ice cream. Kahapon, nagbayanihan kami. Ang may panay ayon ako. O galing, kay itagaan ko nila isang kuwan balakol, balang na soft drink, may tinapay. Hindi man ko hindi kay putong ko, kaya nakaon ko, kaya may nadugangan ko. So, subok limitado nga akong panghambal. Hinay-hinay ko lang ganit maghulag para hindi ko mabalhas. Hinay-hinay ko lang maghambal para hindi ko mabalhas. Kaya kung magburukon ko karon wala hindi sing may matagpo sa ato. Pero padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Sining adlaw magbukas kita sa atong nga Bible. Diri sa libro sang Salmo. Psalms 90. Mag-ambal ako about sa tabuhi, sa tao. Maghihatag sa Diyos, no? Kung ano niyang tabuhi niya, no? Kaysa sa buong panahon, ang tabuhi sa tao, daw hindi laban-laban, hindi mapuslanon, no? Kabay pa nga itong tabuhi, inhatag ka na sa Diyos, kabay pa nga kung ginhatag natin sa Diyos, gamito natin para sa Ginoo, para pakamayon kita. Psalms 90. Dira kita magbasa sa verse 9. Psalms 90, verse number 9 up to verse number 14. Ang tahon na kamo sa pagtilindo. Psalms 90, verse 9 up to verse number 14. Kung may Bible ka mo dira, palihog sundal sa inyong mata, kay basahon ko ini sa inyo. Ang akong Bible diri Ilonggo, ha? Palihog sundal sa inyong mata. Na nagapamalandong sa pulong sa Diyos. Silang sang Salmo 90, verse number 9. Kaya ang tanan namon nga adlaw nagataliwan sa imo kasingkal. Ginatapos namon ang amon mga tuig subong sang isa ka panghayhay. Ang mga adlaw sang amon mga tuig kapituan ka tuig o kung bisan bangon sang kabakod
kawaluan katuig. Apang ang ilang bugal, kabudlayan lamang kakasupo. Sa madali, nagataliwan ni, kag nagalupad kami. Verse 11. Sino bala ang nakahibalo sa gahom sa imo kaagig, kag sang imo kasingkal suno sa kahadlok na naigo sa imo. Verse number 12. Gani tuloy kami sa pag-isip sa namang mga adlaw. Agod makaagong kami sa kalipusoon na may kaalam. Verse 13. Balik o Ginoo, tugtubalasan mo. Kaluuyin ang imo mga alagad. Verse number 14. O busga kami sa kagahon sa imo malig-on na pagdugma. Agod nga magkalipay kami kag magkasadya sa tanan namon ng mga adlaw. Magapangamuyo sa sige. Lumayan nga balaan. Nagpasalamat kami o Diyos sa sinigit ng Panginoon. Kaya makadangog kami sa iyong mapulong. Kaya mo inikinanglanon sa amang kabuhi spiritual ang iyong mapulong. Kapag Ginoo na itunungin mo kami ang amang kabuhi o Diyos na naglalagay kami sa imo, na nagaulat sa imo pagbalikiwan sa iyong kalibutan, agad magkuha sa among Ginoo. Updi kami sa among napagsimba sa imo, sa iyong adlaw, na kabayo Diyos, masentro ang among kalipusoon kaguna-una sa iyong pulong. Kaya ikaw ang Diyos na dapat simpahon, ikaw ang Diyos na dapat alagdon, ikaw ang Diyos na dapat among himayaon sa among kabuhi. Busa Ginoo, ikaw sa amon, sa iyong mga tinion, kagabayo Diyos, pakamayo ng pulong among pagkapamalalungan. Sa ngalan ng Jesus, kabayo. Magaling ko kita. So, sa siyang adlaw, nabala ko sa inyo ng roon siyang kabuhi sa tao. Siling sa Psalms 90, verse number 13. Return, O Lord, how long, and let it depend thee concerning thyself. How long? Ang kabuhi ng tao sa subong na panahon, likod na. Ang inatag isang Diyos dili sa balaan kasulatan, 70 ng tunog sa bibasa natin kay ganito. Kag kung siya medyo mabasko, magalabot si Butsi. So, kung yung disenyo ng Diyos sa kabuhi ng tao, maging hatag niya, agod na mapamalandungan niya ang Diyos sa iya kabuhi. Kaya again, kung dugo na ito niya ang panahon subong, ang maibat na ang pag-alagad. Ang mga Kristohano nagabugnaw, kaya nagabalik sa kalibutan. Amo na nang balaan sa sulatan, sa uling adlaw, ang tao nga nagatutok, nagamatutog. Apan ang mga tao nagapalayo sa Diyos, nagpalayo na. So kabay pa na pamalandungan nato, hindi nato kabuhi, kanya harap kita isa lamang na kabuhi, ginhambal sa balaan kasulatan. May kalantahon na naghambal nila, nga only one life, susum it well past. Only what's done for Christ witness. So, may isa kita na kabuhi, ginhatag ang Diyos sa alam. Kaya ano pala ang pulos ng kabuhi? So, nakagalo kita ng Diyos may purpose. God has a purpose and plan sa ating mga kabuhi. Kaya ang purpose ng Diyos, kaya ang plan mo sa Diyos, katon na kabay pa nga magamit natin iisip niya. So, hari kita, no? Nag-alagad sa Ginoo, agod nga magsimba sa iya, magdayaw sa iya. So, according to the Bible, no? Sa balaan kasulatan, siningin life is short. Ang hambalitan ni James, no? Whereas you know, what shall be on tomorrow? For what is your life? It's like, life is like a vapor, according, no? Sa James chapter 4, verse number 14. Whereas you know, what shall be on tomorrow? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanishes away. Amoy na ang kabuhi natin. Malikot lamang. Kasi like a vapor, tunpo, kuspo, na nagapahayag sa malikot na diyon, and then tapos yung magkakawala. Kaya si Psalmist dili,
naghambal ng kabuhi natin sila nga, inatag sa Diyos, 70, kagawin yung babulubas ko, 80, no? Pero, amo na na, no? Kung maglawig ko ila, pasalamat kasi Ginoo. Pero halos buong panahon, after sa COVID, lipot na lang ang kabuhi ng tao. Kaya ano natin natin kabuhi? Ang Diyos, sinuo sa ating pagtuon, may purpose, may plano siya, no? Sa ating kabuhi. Dapat ibago natin na. So life is short, according to James chapter 4:14, life is uncertain. Diba? Ano ang balaan kasulatan? Sa hulabatong tira sa bayan 21. Open your Bible there sa Proverbs chapter 27, verse number 1. Hinay ko lang ang bakay ko tuwa kasi maupura ko. So verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day will bring forth. Boast not thyself of tomorrow. Hindi ka magpabugal sa buwas. Kay for thou knowest not what a day will bring forth. Ano ang madala? Saan sinang adlaw? Siguro. So sino nga? Wala sa tao, masarang magpabugal sa nga kabuhi na ako amo sini, no? Hindi ko na kinahanglan ng Diyos ang kabuhi. Kaya may kwarta ako, may manggad ako, may propiedad ako, maayo ang akong karawasan. So, no need na sa Diyos. Pero mga binigay mga kauturan, ang habal sa balaan, sulatan, ang Diyos may purpose and plan sa imo, sa akong tanan. Kaya may nakingano natin, diskubrikon, ibadoon ang plano sa Diyos sa ating karawasan. Sa ating kabuhi. So life is uncertain according to the Bible. So Proverbs 27 verse 1. Life is like a vapor. No? Sinabi kayo niya nila sa James chapter 4:14. Kaangay ko na sa Moscow na nagpapahayag sa malipot na diyon pagkatapos mga malula, malaki na. Ako na natin kabuhi. Ang disilyo sa kabuhi. Ginhatag sa Diyos sa atin. And then, it is sure, according to the Bible, ang kamatayon mag-abot sa imo sa sinigadinon. Amo na, no? Ang kamatayon, pag-od, no? Kag sinigada sa Hebrews chapter 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ang tao mapatay, no? So that's why ang tao mapatay makaisa, kag ang kamatayon patpod na mag-aabot sa tao. Hindi pwedeng extensionan na atong kabuhi, no? Kay kung pwede ko lang extensionan natin, adamo sa mga tao ng mga manggaranon, naluyag nila extension na nila kabuhi, hindi sila luyag mapatay, kay may mga ginauligdan sila. Ayan ang ilang mga property, ang ilang mga kwarta, ang ilang mga tanang-tanang, ang mga ari-arian, ang mga nagasagabal sa ila. No? So that is sure. That is not a defeat to those who believe. Nabalaan natin mga kamatayon niya, hindi na siya kapitihan para sa mga tao na nagtuo sa aton. Kaya ang kamatayon para sa tumuluo sa mga believers of Jesus Christ is kadalagan. Diba? For to me to live is Christ and to rise again. Kadalagan. Pero sa mga tao na wala nagtuo kay Diyos, no? There is destruction. Destruction to those who reject Jesus Christ. Ang mga kani, mga abyan ng mga kauturan, nagpasalamat ito sa Diyos tungod nga ang Diyos nagaris ng kalibutan, balansang sa cross, ibayaran na atong mga sala, no? Kag ang isa lamang ka remedyo o kung mo sa tao dili palapit sa Diyos, magpanumbalik sa Diyos. Magpanumbalik sa Diyos, kagtuuhan sa Kristo Jesus, nila Ginoo kag nila nga manluluwas. So muna, no? So galing sining sang Salmo diri, sa Psalms 90 verse 13, how long? So, amo na nga sining ko di kaina nga atong gabuhi isa lamang kag magataliwan ini, no? Pero kung gituon natin si Kristo Jesus, no, atong Diyos ka ato nga manluluwas, mangin pagpahamayo na, mag-blessing na sa ato nila. That's why halungan nato natin kabuhi, no? Ang pinapakaon nato ni tatlo ay isa sa adlaw, pinasagaw nato ini, no? Tapos kabay pang
Siguro man nato kalang spiritual, no? Agod na magtampok, mainit, no? Agod na malipay man, no? So, verse 13, no? Sining sa balaan na suratan sa Psalms, no? 14, Psalms 19. Verse 13 or 14, Return, O Lord, how long, and let it repent thee concerning thy servant. Verse number 14, O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Muna tani, no? Na mag-enjoy ka, mag-enjoy kita sa atong kapuhi, maghinatag sa Diyos, ng kalibutan. So ay nga, maayugit, no? Natagaan natin sa maayong na bagay no, sa atong kabuhi. Kaya nga atong kabuhi, isa mo lamang inihigan mag-abot ang doon na mag-ataliwan. Dapat ang atong kabuhi, dapat maging productive din. Una, no? Maging productive din. So, mga pagkita maging productive, meaning nga nagadugang pagkit, no? Progresibo ini, no? Wala pala, no? So, importante din na, no? Nga nagalakat ang tilion, ang panahon, no? Dapat progresibo ini sa mabutang especially sa Ginoo. Damo na sa mga tao sa kung nalipat na gani, no? Sa mga butang especially sa buratong sa Ginoo. Kag malabo naman sa mga tao sa kung nakalipat isa pa magpagalagad sa Ginoo. So, dumdumo natin, no? Na may Diyos kita na ginaalagad, may Diyos kita na naghatag sa atin sa kabuhi. Kaya dapat hindi nga kabuhi ibalik natin, hindi sa iya na maging productive, especially sa buruhaton sa Diyos. No? So, hindi mo na yung ating pasalamatan sa Diyos kung pinakaabot kita sa mga malawig na tinukik sa subong ng dalagan kita sa iya. Kag salamat kita man sa buhay kag grasya sa Dios nga bisan may masakit pero gamay lang, no? Kag padayon, no? Nga ginagamit sa Ginoo sa buhaton sa Dios sa kalibutan. Pag-reach out sa mga katawhan, no? Pag himo sa iya nga buhaton sa lain nga dugang mo na ako ng pinapasalamatan. Sining sa iban, kita ni pastor malagaw-lagaw ikaw, no? Malagaw-lagaw, sa hindi ka malagaw-lagaw sa bilaw na kalibutan, no? Dapat may matakamang ako, no? Kay ilan mo, mga pastor guys sa ministry, at mga ilang inadala mo, especially sa mga members pala sa church. May na ko ng mga members doon na doon tagubitan nila kayo namin. No? So, sinisang iba ng mga pastor, no? Nga makabisit diri sa Igbara, sa Betani, nagakalipay man sila kaya ang mga Kristohanon, diri ang mga maabi-abihon. Tapos, hospitable sila, marami, no? So, ako na ina-appreciate nila na. Ako na nagakalipay, makita balian ka na nga, ako man ang heart na ito, nagatampok po mga members, ikaw ang mga sa local church nga mga butanan kag mga matutong. Pero kung ulog ta sana, siyempre pwede sa simana siguro makaluto na lang, no? Ang pastor. Kaya ko na, kanami siyang Ginoo tungod na ginaliho niya natin makabuhi na maging blessing kita sa iban man. So padayon na no? Makabuhi. Yan ang kabuhi dapat maging productive ina, especially sa buratong sa Diyos. No? Mga nag-increase bala ang mga hindi nag-increase ang edad, kundi nag-increase ang mga butang na ginahimo natin para sa Diyos. No? Kaya kung ang purpose ng Diyos sa atin, ang i-disenyo sa ating kabuhi, nga maging not only a productive person kita, kundi dapat maging profitable person kita. No? Maging mapuslanon. No? Natuod man, no? Pagpanong dumon mo gilabi. No?
Kaya isama ng atong kabuhi, yung pwede duha, isama lang. Pagkatapos sabi sa kamatayon, ano? Malagi na kita sining kalibutan, bisan pa nga nang ko natin ang bugos na kalibutan, maliwlahin mo ka lang, useless mo na, kaing distraction dito sa impyerno. Pero kung ang iatong nga kabuhi, isa lamang ginhatag natin sa Diyos, ginpagamit sa Ginoo, gamiton din sa Ginoo. Kaya ang Diyos siya, wala nagagamit sa mga tao, iyan nga hindi willing mag-submit sa kabuton sa Diyos. Ang ginapakita niya, bisan manubo lamang nga person, kung available siya. Hindi siling ang kaalam sa tao, abilidad sa tao, kundi ang iyan na availability. Mga available siya para sa sina, para manghihimuon siya ng may pagpamayo sa Diyos, sa bulhatong sa Diyos. Amo na, dapat natin kabuhi ng productive, maging profitable, maging mapuslanon ini. Like sa kabuhi galan ni Onesimus. Si Onesimus, isa siya kataong may violation sa iyang amo, si Philemon. Sinututod sa uliwin na napriso ni siya. So, at man sa Apostle Paul, iwit ni sa ini Apostle Paul, kanang na-save ini nga tao. Kaya ulihi, pabalik ini ni Apostle Paul, no? Sa iyang amo, no? Kaya sini sa balaan ng kasulatan diri sa may Philemon chapter 1, open your Bible pala diri, no? Philemon chapter 1, verse number 10. Verse number 10. Sino sa balaan kasulatan diri? Hinay ko ng hambal. Verse 10. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bond, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him, that is mine own powers. No, kita mo? Sa una, ang kabuhi ni Onesimus, hindi mapuslanon. Pero isang balik ang Apostol Paul, bato na siya tungkol sa akon. No? Kaya subok ang kabuhi siya ng tao, nga isa ka makasasala, kawatan mo isa ka kausatan. No? So, sino yan? Nanging mapuslanon na siya. Kaya nga aman, kung may dinuo na sa kabuhi, sining isa ka ulipon, isa muna ang atong kabuhi sa mga before, ano kita? Makasasala. Sobra pa ganit guro ang mga nahimo natin di sa kay Onesimus. Pero ipatawad ito sa Diyos. Kaya, ginugasan natin mga sala, itinuan natin tagipusoon na maghihiluway kita gikan sa pag-ulipon sa sala pagkamatayo. Hiluway kita karon, kaya nag-alagad sa Diyos, kaya nagasimpa sa Diyos, nagadayo sa Diyos. Ang ating kabuhi before na hindi puslano, hindi mapuslan na kabuhi. Pero now, sining sa panaan kasulatan ng profitable na tungkol sa ngalan ng Diyos. Amo na kita. Ang kanami dira kay nga aman naging mapuslanon kita, no? Naging mapuslanon kita sa buladon ng Dios. Sa buladon sa nilukag nag-aalaga kita na maging instrumento, maging galamiton, no? Sa Dios, no? Sa sining nga duog diri sa ibarat. Kaya pasalamat kita mga abyan mga kauturan, no? Sa kaluwasan na ago. Kaya kung wala kaluwasan, kag wala kita nakaisubre sa pulong sa Dios, kag wala sa kaluwasan na nag-abot sa aton paimalayo, sa aton kabuhi, ay hindi kita subok. No? Ang iba sa inyo subok siguro, dito rin sa mga beach resort, iba sa inyo siguro, kung di ng mga lugar nila, na hindi naging wala kasiguruhan ang kabuhi. Pero pasalamat kita sa Diyos kung nabit ng mga kauturan. Tungkol sa dakong kaluwasan, naging hatag niya sa aton, nangiluway kita nag-alagad, kaya natin kabuhi surrender natin sa iya, kaya nanging productive, ini, kaya ginagamit natin ini sa iya, kagabay pa nga magkakadayon, ini tugtog sa pagbalik sa ating Diyos. Kaya ikaduha diri, ini nga kabuhi, natin ang pagdoon diri, maging mapuslanon sa iya, kaangay sa kabuhi ni Onesimus, nga nanging instrumento, no? Sang bulahaton sa Diyos, ng kabuhi na wala pulos, nanging galamiton sa Ginoo, nanging mapuslan ni para sa Ginoo. So, bato na. Sige niya po, so bato na siya para sa ako. Amo nang garantiyan niya po sa Paul sa isang tao na nakaibalugit sa kabuhi sining tao ni Onesimus. No? So, kabuhi, hindi mapuslanon, nanging mapuslanon. Ikabay pa mga abyan kag mga kauturan sa pag
sa pagtakop natin sinigil nga aga sa ating pagpamalandong, no? Ang inyong kabuhi, no, remember, doon naman ninyo, kung di kita nagiganda, kung di kita naghalin po. Kung as far as religion is concerned, halo sa atong tirutan, katoliko kita, hindi kita tanan ng halin, no, di ba? Ginkuhan kita, gibilanggo kita sang doktrina, sang Romano. Diba? Gitiluan kita sang sala nga pagtiluhan, gipaluhod kita sa mga imahe. Pero subong hiluway kita, kami purong sang Diyos na nag-abot diri, kagamoy ni siya ang nagbukas sa ganhaan, sa kaluwasan, para na magtuo kita pagi sa mga alagad sa Diyos, para sa mga misyonaryo sa Diyos. Paagi sa mga tao nga nagsugid sa aton, kag naluwas kita, kag subong na kay balo kita sa kamatuan, paagi sa pulong sa Diyos, kag nagalagat kita kag aton kabuhi ng mapuslanon, hindi para sa Diyos. Hindi yan para sa tao, kundi para sa Diyos. So padayon na ina nga kabuhi na mapuslanon sa Diyos. Kagamiton sa Diyos tugtog sa pagbalik sa aton Ginoo liwat. Remember, Kristohanon, sining sa palaan kasulatan, we must appear before the judgment seat of Christ, and every one of us shall give account of himself. Maghatag kita sa husay sa Diyos. Di kamay pa, masinigit na adlaw, ang inyong kabuhi ng isa na ng kabilo. Kamay na lang, gamitan niyo yan sa Ginoo. Kagamay na ng kabuhi, maging mapuslanon sa Diyos para magamit sa Ginoo sa iya nga buwatan. Mga muyo kita. Amay na balaan, nagpasalamat kang iyo Diyos, sa pulong, na manatuntan. Kabay mo ikaw yung pagpakamayos niya. Ako may-ari dili na wala pa nakakilala sa imo, nga ila Diyos kang ila naman luwas. Nakaibalo kami Ginoo nga mga makasasala kami. Kagawanan sa maya sa Diyos. Kasi nga adlaw, magasuwindi ang kabuhi, at maghambal kayo sa among kaugalingon. Ginoo, ginatuhan ko ikaw na akong Diyos ko ako. Amo ba na inang pangamuyo mo sa sinigil nga adlaw? No? Maghahambal wala ikaw na makasasala ako, kag nagainanglan ako sa kaluwasan. Kaya lang ko si Kristo Jesus sa akong kabuhi. Natuhan ko siya kagakon Ginoo, kagakon manuwas. Kung inakadesisyon mo, mo sinigil nga adlaw, sa imong mapulpuan ay magapangamuyo ikaw niya. Maghahambal sa imong pamalimon, maghahambal sa Diyos. Pinatuhan ko ikaw ang akong Diyos ko akong luwas. Mayari mo lang din na makahambal siya na pangamuyo. Remember, mga abiyan, kauturan, hambal sa balaan sa sulatan. All have sinned and come short of the glory of God. But the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Makasasala kita. Nagaginangan kita sa Diyos sa atong kabuhi. Nagaginangan kita sa Diyos sining atong nakalibutan sa subong na nagatubang hindi sa dako na krisis, kag tensyon. Kag wala kita sa mahimo, pero ang Diyos may mahimo tungod gamhanan siya. So, ang ako lang, bilin sa kasi nga dinion, to isip Jesus ni mo Ginoo kag imong manluwa. May-ari ba din na makahambal ginatuhan ng Kristo Jesus nga Ginoo kaya manluwas. Ayan na huya ikaw, no? Pakilala. Pero sa iyong mapulpuan nila, habalo ni mo ang Diyos. Ginoo, makasasala ako. Ginatuhan ko ikaw, akong Diyos ka akong manluwas. Kung ang may naging mapangamuyo, ang Diyos nakakita pag nakaibalos. Kaya yun din. So kaway pa sa ating tanang alili, mga tumulungan kita na. Kagabay pa na nagtuon kita sa ina na ating Diyos ka akong manluwas. Magabang Ginoo, nagpasalamat ko ng Diyos sa mga puno. Salamat Ginoo kay nakakibalo kami sa mga kaintangan na kami Ginoo makasasala. Kaginatuhan namin ikaw nga ang Diyos ka ng tuwas. Pangituan ka sa mga kabuhi. Sining mga katawan na ito, nakabayo Diyos, na
Kung may piling mo lang ang gusto. Ito mga nila ikaw na ilan di siya naman luwas. Kagabay nino na masiguro nila ang inakaluwas. Saraga kabay nino sila makaluli. Kasi yung mga perempuan nila hambal ikaw sa Ginoo, kag magasiling ikaw, ginatuman ko ikaw mga Diyos ka mga luwas. Kaya Diyos na nakilala, kaya nakabagis na. Kasi ng mga bagay, ang Diyos nagkapilan kasi. Kabay ba nga ikaw buli sa amon pagpauli sa adlaw, sa ang pagurublan. Kagabay Ginoo, nakunan kami sa kalipat pagdayo kayo sa aming Diyos sa aming luwas. Hindi ang mga muyo sa ngalan ng Kristo Jesus sa Diyos sa luwas. Okay, so at this time, magkakuha ka sa